Morning, each and everyone. We would like to welcome the first timers, the newcomers here in EECM. And also, we would like to greet those people who are watching online, whether it is live online or whether it's pre recorded on YouTube. Good morning to each and every one of you who are listening to us, Filipino man o hindi, all around in the Philippines and all around the world. Good morning. Alam niyo po, kapag Sunday, it is very, very important to have the refreshing moment with the Lord. Actually, hindi lang po Sunday, every day. Every morning when you wake up, because you know that every day is a new beginning of your life. Amen? Bakit ko po sinasabi yon? Dahil mayroon pong iba na hindi na po nagising, pero kalooban ni Lord, gising ka. Amen? Gumigising ka nga ng maaga para to catch the bus, to catch the train kung taga Manila ka, pero dito kasi hindi. Gumigising ka ng maaga para sa pamilya mo because you are working. Ano ba naman yung gumising ka na alam mong para sa Diyos? But sometimes, most of the time, when we wake up, cellphone yung mauna kasi nandun yung alarm o di kaya cellphone muna kasi baka may nag-message na sa akin. Pero dapat, di ba, no? Totoo po ito Lahat naman po tayo guilty kahit naman po ako. Dapat pagdilat mo, Lord, thank you. Ano ang mensahe mo para sa akin ngayong araw na ito? Ano yung gagawin kong may purpose para sa iyo? Amen po ba? Our message for today is about Mara. Mara, from bitter to sweet. Ito po ay isang form of body of water, isang lake na ang story nito ay nasa Old Testament pa po. Ito po ay kung saan ang mga Israelita ay nag-travel. And then, of course, if you're familiar with the story, nagta-travel sila, ang dami nilang grumbling, ang dami nilang complain. Pero sinasagot ng Diyos at pinoprovide ng Diyos lahat ng needs. Ito po ay isang body of water kung saan nung uminom sila, mapait. Amen po ba? Gising ba tayo? Gising na gising ba? Can we just shout hallelujah? Hallelujah! 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 Yes. That's the way to start our first Sunday of the month. Victorious. Hindi tulog. Amen po ba? Okay. Says there in John 19, but when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Sa Tagalog po. Pero pagdating nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya. Kaya hindi na nila binali ang kanyang binti. Sa halip, sinaksak ng sibat ng isa sa kanila ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. We always hear in the scriptures about the blood, the water, the bread, the oil. These are the things that are very important in our relationship to the Lord. 90%, if I'm not mistaken, I think that was 90% of our body is composed of water. If I'm not mistaken po kung di ko nakakalimutan yung aking anatomy 101, 90% is water. Kailangan ng tao ang tubig kahit walang pagkain. Kaya kahit mag-fasting ka, magsusurvive ka kapatid kasi kailangan mo tubig. Amen po ba? The mere fact that in the scripture, blood and water is identified, signified, edified, meaning to say, may mahalagang ibig sabihin ang tubig pagdating sa Panginoon. Jesus is our water of life. Amen po ba? Ito po yung story.
Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea, and they moved out into the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without finding any water. When they came to the oasis of Mara, the water was too bitter to drink. So they called the place Mara, ang mapait na tubig. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula, papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng 3 taon, naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig, pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Praise the Lord. Marami po sa atin, o tayo mismo, may journey sa buhay. Wala pong taong walang journey. Sabi dyan, Israelites were traveling in the desert. Kapatid, nung hindi ka pa in-invite dito, nung wala ka pang walk kay God, you were traveling in your own desert. Kasi wala pang purpose yung life mo eh. Yung purpose mo para mabuhay, kumita lang, pumasok sa school, magtrabaho, mag-provide sa pamilya, mag-pleasure, pumunta ng mall, mag-swimming pag summer, and then die. Pero nung makilala mo na si Jesus, that traveled in the desert become an oasis already. Pero balikan po natin, dahil meron pong iba na may sarili ring travel, naghahanap ako ng opportunity maganda kasi, wala akong oras na mag-church. Pasensya ka na, sis. Pre, pasensya ka na. Wala kasi akong oras sa ganyan ngayon eh. Pwede bang next time na lang? Yung travel mo, you are on your own. Tapos yung destination na hinahanap mo, kasi yung kaluwasan lang ng buhay sa paraan na ikaw yung may alam. Amen po ba? Napakatahimik, nakakatakot. Sabi dyan, and they came upon a body of water. Nung uminom sila, mapait. Maraming beses na siguro, o sigurado ako, na marami kang sinik na business, opportunity, trabaho sa abroad. Pagdating mo doon, beshi, ang pait, namimiss ko yung pamilya ko, di ko kaya. Business to, pare, magbo-boom to. Pag sumama ka, tara. Tapos pagdating mo doon, pag sunog yung buong pera mo, walang bumalik. Nagigets niyo po ibig ko sabihin? Kasi may mga body of water that provides for you that you thought that was the answer to your problem. Akala mo, yun yung body of water na kailangan mo. Ito na siguro yung sagot ni Lord sa prayer ko. Dumating na siya. Dumating na yung right job, yung right business, yung right person. Andito na siya. Lo and behold, sweet lang pala sa itsura, sweet lang nung nanliligaw. Tapos nung kayo na, ang bitter pala. Amen? Because we have traveled some travels that are not really with the Lord. Naririnig niyo po ba ako? At kailangan po nating aminin yon na even right now, kahit Kristiyano na tayo, kahit may walk ka na, kilala mo na si Jesus, minsan nakakalimutan mong tanungin, Lord, kalooban mo ba ang biyaheng ito? Kalooban mo ba ang trabahong ito? Kalooban mo ba ang negosyong ito? Kalooban mo ba ang taong ito para sa akin? Amen po ba? Amen. Next. Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea, and they moved out into the desert of Shur. Sorry. Then the people complained and turned against Moses. What are we going to drink? They demanded. So Moses cried out for help, and the Lord showed him a piece of wood. Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. Sa Tagalog po, dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moses. Ano ang iinumin natin?
Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagis ito ni Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Ulitin ko po. Then the people complained. Kapag akala mo na yung sagot dun sa problema mo ay nasa yun na, uy, ito na yun. Tapos naging problema pa rin pala. Anong mangyayari? Magko-complain ka pa rin naman eh. Amen po ba? Magko-complain ka pa rin. Kasi una sa lahat, kasama ba si Lord dun sa plano? Lord, gusto ko ng sasakyan. Nahihirapan po ako. Nung binigyan ka ni Lord ng sasakyan, ano ba naman to, Lord? May sasakyan nga ako, wala nga akong panggasolina. Wala akong pangrehistro. Tapos tuwing pagpupunta ako ng village, 20, di nga 5 piso ngayon, 20 na. Pagdadaan ako doon kasi matraffic. Tapos nung nakakotse ka na, ano ba naman to, NLEX na to, napaka-traffic. Masabuti pa no, nagmumotor na lang ako sa MacArthur. Amen po ba? Kasi may mga bagay na minsan ikaw lang yung nagplano. Hindi binlis ako ni Lord, kay Lord galing to. May nakita kang opportunity. Pero akala mo nung una, because the devil is a liar. Sabihin mo nga sa katabi mo, pare-pare, the devil is a liar. Kasi baka tulog na yan. The devil is a liar. Huwag kang sumama sa liwanag, pare. Nandito tayo sa church. Alam niyo po, kasi ang kaaway will deceive you, will deceive your mind, your heart, your eyes. Nung una mong ginrab, uy, ang ganda, kumita ka 1 buwan, 2 buwan, 3, okay yung trabaho mo, uy, mag-a-abroad na ako sige, bye. Unang linggo, kaya mo. Pangalawa, kaya mo. Nung tumagal na, eto na, parang di ko na kaya to Parang di ko na kaya. And then grumbling and complaining will be there. Ano pong mangyayari? Sisisihin mo ibang tao na iniisip mo, kayo naman ang dahilan ko bakit ko tinanggap tong trabahong to Kasi I need to provide. Kasi mahal ko kayo. Kaya ko naman tinanggap to Kasi sabi mo. Maghahanap ka na ngayon ng taong sisisihin dun sa desisyon na ikaw lang ang gumawa pero hindi mo ipinag-pray. Amen po ba? And then Moses cried out to the Lord. Dahil nag-complain ang tao kay Moses, eto ka ngayon, pupunta ka sa small group leader mo. Leader o sa pastor mo, Pastor, bakit ganito yung nangyari? Doon ka sa pastor mo magko-complain, nag-pray naman po ako May confirmation ba si Lord? Sabi siya, ilang beses ka nag-pray? Nag-ask ka ba talaga? Kalooban ba ni Lord yan? Opo. And then, bilang Moses, bilang priest of the tabernacle, bilang pastor, would pray for you, would ask for the anointing, would ask for the wisdom. Lord, anong sagot sa problema niya? Amen po ba? That's why people inside the church will find comfort in their leaders, in their pastors. Amen po? Kasi alam nila, sige, ikaw ang voice ng Panginoon sa buhay ko Ikaw ang voice ni Lord. Pero mind you, pwede naman talagang mag-seek ang tao on their own na marinig po ang Panginoon. Amen po ba? Sabi po dyan, ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagis ito ni Moses. The Lord showed him a piece of a wood of a tree. Notice, wala naman sinabing instruction na itapon mo. Pero, alam na agad ni Moses kung ano ang gagawin niya doon. Doon sa piece of wood. Bakit po? If the Spirit of the Lord is upon you and is with you, the wisdom of the Lord is also with you. Kapag ang tao constant pong may relasyon sa Panginoon, sinisik ang Diyos araw-araw, kausap si Lord araw-araw. Napakadali po para sa Kanya na makipag-usap. At kapag humiling sa Panginoon, okay, the Lord showed me this. Anong gagawin ko dito? Alam mo agad, because in your spirit man, that is what the Lord is commanding you to do.
Yun po yung inuutos. Kaya nga, kapag minsan nagpe-pray ang tao, may mamimit kang tao rin na hindi mo akalaing yun ang sagot sa problema mo. Amen? Kasi nagiging wisdom, Lord, ito ang makakatulong sa'yo. O ito ang gagawin mo. O ito ang gagawin mo. Minsan, the Holy Spirit will move your heart to give. May specific tao na talagang burden na burden yung heart mo na magbigay doon. Hindi mo alam kung bakit burden na burden yung puso mo na magbigay. Kasi nandoon na i-unlock ni Lord yung blessing mo sa pagbigay sa taong yon. Hindi mo yon alam. Pero yun ay wisdom ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Na ang Panginoon speaks to you every day. The Holy Spirit speaks to you and give you the answer to your problem. The only problem that you have is if you can hear, you can understand, you can know. Kasi paano kung wala kang constant na relasyon, kung araw-araw mas mahaba yung oras natin sa TV, sa Netflix, sa computer, sa cellphone, kaysa kay Lord. Hindi ka talaga magiging knowledgeable sa boses ng Panginoon na si Lord to eh. Minumove niya ako para magbigay. Minumove niya ako para makipagkilala sa taong to. Dahil yung taong yun yung sagot dun sa problema mo, sa negosyo mo. Amen po ba? Amen po ba? Are you blessed? Tahimik po pala kayo pag umaga. Amen. It was there at Marah that the Lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to Him. He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, obeying His command and keeping all His decree, there I will not make you suffer any of the disease I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Doon, ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautusang ito para subukin ang katapatan nila sa Kanya. Kung susundin niyo ako, ito po yung susubukin. Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin, susundin ang aking kautusan at tuntunin. Hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo. Dahil ako ang Panginoon, ako ang nagpapagaling sa inyo. Praise God. Notice, doon po sa eksenang malala, doon po sa eksena ng Marah na walang mainom dahil mapait, ang bitter. Doon po nagbigay ang Panginoon ng decree. I will test you. I will see if you are faithful. I will see if you are going to trust me. Amen po ba? Meaning to say, may mga eksena po sa ating buhay na hahayaan ng Panginoon na mapait, masakit, mahirap, problemado ka to get your attention. Amen? Kasi, hindi naman po makukuha ni Lord yung attention mo kung masarap yung buhay mo eh. Diba? O yung mga taong mayaman. Kahit nga mayaman, may problema. Paano ko kaya i-spend yung milyon ko? Kaya nga po minsan, madalas, in suffering, in bitterness, in problems, doon mo makikita si Lord. Bakit? Kasi doon ka mas may oras. Doon ka mas nasa loob ng church. Doon mo mas kausap yung leader mo. Doon mo mas kausap yung pastor mo. Pag wala ka na naman problema, okay na po ako dito. Okay po yung ano eh. Amen po ba? Isa po ako doon. Hindi lang kayo. Pero that is not the will of the Lord para sa atin. Sa bawat eksena na nangyayari, kuya, pakilakasan pong kaunti. Sa bawat eksenang nangyayari na hindi maganda, kung Kristiyano ka na, kung may relasyon ka na kay Lord, tapos naniniwala ka, Lord, kiniklaim ko yon. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you.
plans to give you hope and a future. Kiniklaim ko yun, Lord. Alam mo agad na kapag may nangyaring problema sa opisina, sa trabaho, sa negosyo, sa relasyon mo sa mga anak, sa asawa, sa pamilya, you have to stop, pause, and think, what is the Lord saying to me? Kasi sa gitna lang ng bitterness, sa mapait na eksena, doon ako kakausapin ng Panginoon eh. Doon siya magbibigay ng decree. Doon siya magre-reveal sa'yo ng kanyang sarili. Na actually, anak, hindi kasi tama itong ginagawa mo, ito yung tama. Na actually, anak, ito ganito yan, ito dapat. Amen po ba? So, ibig sabihin, kaya sinasabi ng iba na pag may problema ka, bless ka. Huy, tigil-tigilan mo nga ako, pare. Pag may problema, bless. Hindi naman ikaw naghihirap, ako naman eh. Sis, totoo yun. Huwag kang, alam mo yun, yung lagi ka nagko-comfort, lagi ka na nag-i-encourage, pero hindi nila makita yung nakikita mo. Bakit? Kasi magkaiba kayo ng relasyon sa Panginoon, magkaiba kayo ng level in the Spirit, in the Lord. Kasi mahaba na yung tinakbo mo. Pero ang pinagpe-pray mo siya, maintindihan niya rin kung ano at paano yun gagampanan sa buhay niya. Aakayin kita para parehas nating maintindihan kung ano ang gustong iparating ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? Sabi po dyan, obeying His command and keeping all the decree. Hindi po sapat na mag-obey ka once, twice, 3 times. Kaya po naka-identified yung obeying at keeping. Kasi pwede naman na nag-obey ka ngayon. Kahapon, nag-obey ka. Ngayon, nag-obey ka. Bukas, nag-obey ka din. Pero next month, di mo na kinip. Next month, nung okay ka na, hayahay na eh. Wala na akong natapos na yung problema ko. Glory to God! Tapos biglang nakalimutan mo na naman uli. Nakalimutan mo na naman uli. Nung may problema ka, nagdidibo ka araw-araw, nagpipray ka. Lord, nagpapatira pa ka ba sa Panginoon? Pero nawala ka ng problema, wala kang oras. Nakapag-obey ka, pero hindi mo kinikip. Amen po ba? Amen. Nakakatakot talaga. Kayo po ay tahimik. Tahimik po tayo. Amen. After leaving Mara, the Israelites traveled on to the oasis of Elim, where they found 12 springs and 70 palm trees. They camped there beside the water. Dumating sila sa Elim, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma, at nagkampo sila malapit sa tubig. Mind you, ito pong eksena sa Mara is 3 days after mangyari yung Red Sea crossing. Yung humahati yung dagat, tapos dadaan sila doon. 3 days after that. Imagine, 3 days. Nung isang araw lang, hinati ni Lord yung dagat para sa'yo. Dumaan ka doon. Tapos nung nakita mo yung body of water na mapait, nag-complain ka na agad. Moses, anong gagawin natin? Nakalimutan mong mas malupit yung ginawa niya 3 days ago? Amen? Pag hindi kayo sumasagot, para nakakatakot po. Nakalimutan mo na mas malupit yung ginawa niya sa'yo last year nung gumaling ka sa cancer. Mas malupit yung ginawa niya sa'yo last month nung sinagot niya yung tuition fee ng anak mo kahit wala kang trabaho. Mas malupit yun. Tapos ito lang, mas maliit yung problema mo. Para bang akala mo, ito, nakukomplete na tayo. Wala na. Nagugutom na kami. Nauuhaw na kami. Anong gagawin namin? Lord, ano ba yan? Para kasing utang na loob ni Lord na, uy, isi-save ko kayo ha. O sige, alis tayo dyan sa Egyptian nyo. Alis tayo dyan sa slave nyong buhay, sa luma mong buhay, na walang direksyon. Alis tayo dyan. Tapos nung nag-go through ka na, nung nag-church ka na, nag-one-on-one ka na, nag-Bible study ka na, tapos nag-go through ka dun sa hirap, nag-go through ka dun sa bitterness. Ano ba naman to, Lord?
Kung kailang may relasyon ako sa'yo, tsaka ako may ganitong problema. But you fail to see that it is a testing. And whenever there is a test, you need to pass. Sabi mo sa katabi mo, you need to pass. Sigurado po ako na hindi lang ako ang nagdaan sa testing, kayo din. Kayo din. At dadaan po tayo pare-parehas. The question is, papasa mo ba yung test na yon o hindi? Look at what happened here. After 3 days, meron ulit struggle. Meron ulit complicated situation. Nakalimutan nila na nag-provide si Lord ng way out to freedom dahil hinahabol na sila ng Egyptians. Nakalimutan nila yon. Tapos mas simple yung problema. Ganon din po tayo eh. And then, nung malampasan na nila ang test, pagka nalampasan mo yung test, lo and behold, anong sabi? 12 and 70. Pagkatapos mo doon sa time ng bitterness, sa time ng problema, kapatid, kapag ginawa mo lang ang tama, obeying all my commands, keeping all my decrees, guess what? Mas maraming tubig kang iinumin. Amen. Mas maraming sources. Ilan yung sabi ng sources? Ilan po ang sabi? 12 and 70. Nung pumunta sila sa Mara, nung Mara yung na-encounter nila, isa lang yun. Mapait pa. Amen po ba? Yung travel ng buhay mo na ikaw yung nagde-desisyon kung anong gusto mo, akala mo yun na yung sagot sa problema mo, mapait pala ang ending. Pero nung nag-o-obey ka na at nagkikiping all the decrees ka na, sumusunod ka sa kalooban ni Lord. Amen. Masakit man pero sumusunod ka. Pagkatapos nung kaunting journey ulit, makikita mo, uy, ang ganda. Kasi yun yung will ni Lord sa'yo, hindi yung Mara. Amen po? May nalakas amen doon. No? Amen. Kala ko, busy siya na. Grabe, ang mga pangako niya sa akin ay ganito. Ganyan, sweet-sweet niya, kaya kinikilig. Noong una kasi lahat ng maganda ay ganun lagi. Tapos nung nandun ka na sa relationship, hindi pala yun. Tapos, ayan na, ayoko na, may bitterness na ako. If you're a single mom, may anak ka na, ayoko na umibig pang muli. Pero nung nakilala mo si Lord, andun na nagwo-walk ka na sa Panginoon, lo and behold, may plano pa palang maganda sa'yo. God will give you a better man or a better woman. Amen? Uy, buhay na buhay tayo. Kasi totoo yun eh. If you obey my commands and keep my decrees. Yung tipong lahat ng walk mo, pinagpe-pray mo. Yung tipong, Lord, ikaw ba to? Kalooban mo ba sa akin to? Lord, ayoko na magkamali ulit. Ayoko na magkamali. Lord, please guard my heart. Amen. Pag napagtagumpayan mo, kapag napagtagumpayan mo yung test, mas maganda. Kasi 12 and 70, hindi lang isa. Amen po ba? Amen po ba? Lo and behold, nung Mara isa lang, pero yung sources mo, pagdating mo doon sa susunod, mas marami pa. Akala mo yun yung negosyong para sa'yo. Nung nagsara yun, nung nalugi ka, nung sinig mo si Lord, napunta ka sa church na to, nagkaroon ka ng walk sa Panginoon. Lo and behold, after that, ang dami mo ng branches. Amen? Kasi nandun ka na eh. Nandun ka na. Kapatid, masakit, mahirap, nagtatravel sila sa disyerto, mainit, sige lang, press on, moving forward. Look at me, obey my commands and keep my decrees. Sige lang, next day ulit, ganun ulit. Obey, keep the decrees. Amen po. Hanggang sa marating nila yon. Di naman din sila nagstay dun eh. Diba? Dahil hindi naman yun yung promised land. Meron pang mas maganda.
nile-level up ka lang ni Lord. Na pagdating mo dun sa 12 at sa 70, sa 12 na bukal at sa 70 na palms, kaya mo bang i-manage yun? What are you going to do if I'm going to bless you right now? Are you still going to be faithful to me? O hindi na kita makikita sa church? Nung narating mo yung 12 at 70. Kasi ang kalooban ko hindi lang yan. Kung ikaw yung klase ng tana, okay na ka dito Lord sa 12 tsaka sa 70. Hindi mo na alam na kalooban pala ni Lord, mas malaki pa. The land of milk and honey. Amen? Amen. Every relationship, every good relationship that seems or looks good, kung wala si Lord dyan, walang mangyayari dyan. I don't know why I'm emphasizing on this, but I think somebody needs to hear this. Kapatid, kung wala si Lord sa relasyon ng mag-asawa, ng mag-ina, ng mag-ama, walang magiging magandang purpose. Dahil wala pong relasyon na walang purpose. Lahat po ng relasyon may purpose. Bakit ka may relasyon sa anak mo, sa asawa mo, sa boss mo, yung relationship ng boss, ng amo at empleyado. Amen po ba? May purpose doon. Hindi lang dahil ikaguglory ni God. May purpose doon. Hindi lang para sa benefit o sa advantage mo. At ang purpose nun, dapat laging sa goodness ng Panginoon. Amen po ba? Wag po kayo mag-alala, malapit na po ako. Our bitterness can be, in number 1, resentment. Sama ng loob. Ito na tayo ha, real talk na tayo. I-prepare mo na, kasi baka mamaya masasaktan tayo pare-parehas. Harang fika sa mo pare. Resentment, sama ng loob. Pwedeng hindi mo alam na, may sama ka ng loob dati. Kapatid, real talk. Meron ka nakaaway dati. Lumipas lang ang panahon, hindi mo na sila nakita. Naging Kristiyano ka na, nag-walk ka na kay Lord. The Holy Spirit is reminding you to reconcile. Because you already have a relationship with God. Kapag naalala mo yun, at naalala mo, tika, masama pa rin loob ko Alam mo na masama pa rin ang loob mo kasi may alteration ng feelings mo Merong factor na kapag nakita mo pa rin yung tao, parang nagbabago. May konting kirot. And that alone, maliit na bagay, pwedeng gamitin ng kaaway against you. To harbor anger again. Amen? Para to put seed of discord again. Number 2, regrets o pagsisisi. Wala naman taong nagsisisi o you had decisions before na mali. Tapos nagsisisi ka, wala kang bitterness. Kasi lahat ng tao na may pagsisisi, totoong may bitterness. Kasi nagkamali ako, nakakainis talaga. Bakit Lord, bakit? Napatawad mo na yung sarili mo dahil sa nagawa mong pagkakamaling desisyon. Eto na naman yung demonyo, ipaalala na naman sa'yo. Kasi may same topic kang narinig. Naku, naalala ko yan nung ginawa yan sa akin. Alam mo yung nakalipas na, tapos bilang naalala mo na naman, galit ka na naman tuloy ulit. At yun yung gusto ng kaaway. Yung meron siyang pwedeng itapon sa'yo para ma-feel guilty ka ulit. Na guilty to sin ka ulit kasi meron ka na namang sama ng loob. Meron ka na namang pagsisisi. Pinalaya ka na nga ng Panginoon. Pinalaya ka na ni Kristo. Pero nandun ka pa ulit. Bumabalik ka ulit sa pagsisisi. Amen po ba? Number 3, envy. Lord, ako yung nagpipray ng TB. Bakit yung kaibigan ko yung nagkaroon? Ano ba yan? Lord, ano ba naman to? Yung selos kasi, magkaiba sa inggit. Yung selos, may relationship ka dun sa someone, parehas kayo, magkapantay kayo, may pinapaborang iba. Alam mong dapat, gets mo ibig sabihin? Yung inggit kasi kahit wala kayong relasyon.
Kapitbahay mo lang, nakita mo, may something sila, nawala ka, tapos ikaw yung may gusto nun, maiinggit ka. Pero yung selos kasi, parang feeling mo, I also have the right to have that. Bakit di ako binigyan ni mami niyan? Ako rin dapat, dad. Yun yung selos. Kasi may relasyon kayo dun sa taong siniselosan mo at dun sa reason ko ba't ka nagseselos. Amen po ba? Amen po ba? Dahil lang po kasi sira-sira na tong tablet na to. Unforgiveness o hindi pagpapatawad. Naalala ko po, sinabi po ni Kuya Felix kanina, mahalaga yung communion pero mahalaga rin na bago ka mag-communion may patawad ka muna. Yes. Mahalaga po yun. Mahalaga na mayroong pagpapatawad. Lahat po ng nakalista dyan, mga factors na dapat walang hold ang kaaway sa iyo. Pero, I'll tell you a story. Ito na po, magigising na kayo, gigising na kayo. Gising na kayo kasi magkukwento na ako, personal ko na nakukwento to. Last time, I think that was the third service last month. Not really last month kasi wala naman po ako naging slot last month eh. I was just minding the third service, the overseeing of the program. Last month, I had a preaching here. May topic doon sa third service. Nasabi ko, magpapatawad rin naman tayo eh. Mahalagang magpatawad. Nandito yun ang mga yun eh, ng third service. Alam nyo po, kapag ginagamit ka ni Lord dito, at sa lahat ng pulpito ng simbahan ng Panginoon, it's not just ECM. As a servant of the Lord, kailangan mo ng proving. Kailangan kung ano yung pinipreach mo, alam mo na kapag pinagdaanan mo, yun yung gagawin mo kasi yun yung sinabi mo. Amen po ba? So eto ko, last month, ang preaching ko, nakatopic doon, may part doon na sabi ko, kailangan natin magpatawad. Bakit ba naman tayo mag-hold ng pagpapatawad? Hindi mo naman kasama sa bahay yan. Kung boss mo yan, kaklase mo yan, ka-churchmate mo, alam niyo yun, talagang wag mo nang pansinin kung offense lang na maliit. Look over on it. Hindi kailangan. Tsaka sabi ko pa nga eh, alam nyo yung totoo kahit mag-away kayo ng kapatid mo, ng asawa mo, nagrarat-ratan kayo, bla 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 sa kalagitnaan ng pag-aaway. Kung lumindol ngayon at bumuka ang lupa at nilamon yan, aabutin mo rin naman yan eh, di ba? Yung totoo, sa kalagitnaan ng kahit na nagma-magic words na kayong dalawa, biglang lumindol, biglang, di ba? O biglang, inatake bigla yung kausap mo. Ate, ano nangyari? Ate, di ba? Mag-aalala ka rin naman eh. Alam mo kung bakit? Kasi galit ka lang nung oras na yun, magpapatawad ka rin naman. Pwedeng mamayang gabi, pwedeng bukas, pwedeng next month. Bakit di na lang natin gawin agad kung kaya na? Pwede mo naman gawin yun eh. Kung kaya na. Alam ko na experience nyo rin yung tipong, ikaw galit na galit ka. Tapos yung taong kinagagalitan mo, wala lang sa kanya, sarap ng tulog. Galit na galit ka, pero siya wala lang. Eh di mas lalong bitter na bitter ka. Di ba? Tapos yung dabog mo, nilalakasan mo pa. Para magising. Kasi gusto mong ma-emphasize yun. Amen po ba? After ko pong i-preach yun, may nangyari sa pamilya ko at sa amin sa Maynila. Grabe. Tapos kapwa Kristiyano ko pa ang gumawa sa pamilya ko. Sabi ko, Lord, ang hirap. Pero hindi, natawa ko bigla eh. Kasi kailangan ko alalahanin yung preaching ko. Lord, sabi ko, hindi. 2 days, I haven't slept literally, and I haven't eaten 2 days. Kasi hanggang di nare-resolve yung problema ng pamilya ko sa Maynila. Tapos kapwa Kristiyano ko ang gumawa. Lord, ano to? Amen. Guess what? Kasi kapag Kristiyano ka na, ang gagamitin ni Lord sa'yo, ang gagamitin ng kaaway sa'yo, kapwa mo na believer. To offend you. Amen. The devil meant it for bad, but God can still turn it around. Kasi pwede mo naman tignan na yung offensement na ginawa nung kapwa mo Kristiyano sa iyo,
The Lord, this is a test. You're testing me. You're testing me. You're testing everything and I need to prove everything I'm saying on the pulpit is true, honest, at talagang kayang gawin. After 2 days, sabi ko, I'm going to decide to forgive. Going to decide to forgive, Lord. I'm going to decide to forgive. Amen po. Let us not harbor unforgiveness. Kung kaya mo naman, patawarin mo na. Kasi wala namang taong galit ka ng alas 7 ng umaga, pagdating ng alauna, galit ka pa din. Alas 9 pa lang, kapatid na heart attack ka na. Yung, number 10, number 10, number 10. Pagdating mo ng alas 9, wala ka na. Adrenaline rush mo, high blood ka na, lahat-lahat. Kaya nga minsan pag galit ka, gusto mo agad, ngayon tayo mag-usap. Kasi alam mo mamaya, pag lumipas na yung oras, di ka na ganong galit. Di na ganon eh. Hindi na ganon yung emosyon mo. Amen? Kaya nga yung mga lalaki, kapag galit yung misis, umaalis, lumalayas. Nagja-jogging muna, nagra-rides muna. Kasi alam nila yun. Amen po ba? Amen ba? Hindi ba kayo ganon? Hindi yata. Last po. Service to God or service in ministry. Pastora, bakit yung 1 to 6 negative pero yung 7? Yes, kasi po pwedeng nagsiserve ka sa Panginoon, nagiging bitter ka. Paano yun? Paano yun? Paano yun? Yung tipong sabi, the love of money is the root of all evil. Iba kasi yung money is the root, yung the love of money, magkaiba. Yung pag-ibig sa pera at sa pera lang. At magkaiba rin po yung, no one can serve two masters. It's either you love one or you hate the other. Pag Sunday, ano ba naman niya, kailangan ko magsara ng tindahan. Talagang i-hate mo. I-hate mo tuloy yung pagsisimba. Pag Sunday pa naman, ang lakas ng kita. Pag Sunday pa naman. Tapos, kailangan isakripisyo yung Sunday. Kasi, isa lang yun eh. Mamahalin mo yung isa, kamumuhian mo yung isa. So, alin ka dun? Alin dun? Yung pagsuserve o yung kumita? Amen po ba? Pero dahil kayo ay nandito, you are proving na inuuna mo si Lord. Amen po ba? I will close in this. Sabi doon, yan po yung, sabihin na natin, yan po, cartons lang Yan po yung kahoy. Sa kahoy na yon, tinapon ni Moses sa tubig. Wala namang magic yung kahoy para magkaroon, para biglang tumamis yung tubig. Some of the theologians says that the kind of tree na itinapon ni Moses is the same kind ng tree na pinagpakuan ni Kristo. So sa lahat po ng walk natin sa Panginoon, lahat ng bitterness na mayroon tayo, if we just put the cross on it, kung itatapon mo doon sa bitterness na yon, ang cross ng Panginoon, Jesus will be there and everything will be sweet. Amen po ba? Amen po ba? Do you believe that? Do you believe that? Last, Isaiah 43:18-19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Kapatid, gumagawa ang Panginoon ng bagong daan. Yung bagong daan na yon, it's just so happen, kailangan mo munang dumaan dun sa Mara para marating mo yung 12 and 70. Tapos pag na-surpass mo yon, pupunta tayo pare-pareha sa promised land. Forget the former things. Forget. Forget all bitterness. Forget. Kalimutan po ang lahat ng bitterness na yan. Amen po ba? Tayo po ay tumayo. Are you blessed? Sabihin mo nga sa katabi mo, kakanta tayo. Ang title ng kanta, Goodness of God. Pero,
Pag kinakanta mo to, dapat totoo sa'yo na goodness ng Panginoon yung nasa heart mo. Amen po ba? Dahil whether mapait o matamis, faithful ang Diyos, good ang Diyos. Haramo se fira kararamo fire. Haramo se kiraramo fire re mo fire re mo fare. Please lay down every bitterness you have in your heart right now. Everything that you need to confess, lay down. Lay down on the cross of Jesus right now. Iwan mo na sa Mara yan. Dahil paglabas mo dito, pupunta na tayo sa 12 and 70. Amen! Sekera mo para karara mo sekera mo fire. Lord, we praise you. Panginoon, as we go through trials and testing, as we go through the Mara, Panginoon, tinitignan ka namin, we will obey and help us keep the decrease of all your command, Panginoon. Tulungan mo kaming hindi makalimot sa iyo, Panginoon. Kapag napagtagumpayan namin ang bawat test, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa iyo lang tumingin at wala nang iba. Tulungan mo kami na kapag may pinagdadaanan kami, iniisip namin that it's a test na kailangan namin pagtagumpayan. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay nararapat purihin magpakailanman. Taas po natin ang ating mga kamay. Haramosikiraramo firere. And the goodness of God and the grace of the Lord shall be with you, prosper you, the power to arise in the mighty name of Jesus. All glory and honor and praise in your life for His glory alone in Jesus' name. Go before the Lord, obeying and keeping all the decrees of the Lord Christ Jesus. Be blessed. Be highly favored. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah! 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 God bless you, ECM family. And see you again next Sunday. God bless po.